At nakita ko po yung resulta ng winning sa Bloombat kahapon. No, maraming sumama, maraming naligtas, at naging bisita po sila. At meron sila po mga kanilid din for baptism. Nakakatuwa na magiging po mga parang high schoolers pa lang, ay kasama na nila. Matapos sila pumakato. Ano sila nagsasabihin? At natutuwa rin naman ako at kapasalamat sapagkat yung ating every Saturday na sulihin din, marami rin sumasama. At may mga member nga tayo na galing pa sa ibang malayong lugar. Hindi na galing pa ng painted, pupunta na dito para sumama ng sulihin. At di pa nakakahamon. Nakakatuwa, amen? Talagang nakita nila kung gano'n ito kahalaga. Of course, okay, maasa pa rin ay yung mga estudyante natin sa pag-bakasyon pa, ay makakasama po kayo. Okay, at hindi po ito para, hindi na po barkadahan yan. Yan ay utos ng Panginoon. Utos siya ng Lord. No? At kahapon din, alam naman ni Brother Aaron. Aaron. Siyang kasama kahapon. Tapos niya kahapon nga, habang nagkasalita, ako walang boses ko. Walang tao kahapon eh. Pero siyempre, sumilin ko, sumama ako. At schedule naman nila yung aking bunso ay mapauwi galing sa training. Kaya kailangan ko siya sunduin. Kasi tatlong sakong daling nadala. At yung mga sakong sa sako, kaya naman mag-guide siya sa akin daling niya. May tatlong bagay na rin dala, kaya kailangan ko sunduin. Sama mo na ako ng sunduin. Pagkatapos, nung nakatansya ko na malapit na siya, pagkasunduin ko, iniwan ko na sila. Para sila yung aking na. Talagang nakapag-sunduin muna ako. Amen? Talagang if there's a way, there's a way. Kung talagang gusto mo magagawa mo eh. Di ba? Now, alam natin, kapatid, no, that talagang anuman ang sabihin ng tao, no, anuman ang mangyari, ay talagang hindi mo kayang itatwa na that soul winning is the closest thing to God's heart. Soul winning is the closest thing to God's heart. Ito yung pinakamalapit sa kanyang puso. Sabagat sinabi ng Bible na sa 1 Timothy 1:15 na that faithful, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. Ano ba lang, di ba? Amen? Kaya talagang tinawag na ito yung pinakamalapit sa puso ng Diyos. Kasi si Kristo Jesus talaga mismo ay talagang naparito siya upang kanyang hanapin at iligtas na nawawala. The closest, the nearest thing to God's heart. Maging sa Luke 19:10, the Bible says, for the Son of Man is come. Ang anak ng tao ay naparito upang kanyang hanapin at iligtas ang nawawala. Kaya hindi mo kayang itatwa ang katotohanan. Ang soul winning ang pinakamalapit sa puso ng Diyos. Naniwanag ba? Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba tayo doon? Ito yung pinakamalapit sa puso ng Diyos. Naniniwala ba tayo? Oh. Okay. But what if we abandon soul winning? Pero paano kung yung soul winning ay atin ang talagang iwan, pabayaan, at talagang wag na natin gawin ito? Ano ang mangyayari if we abandon soul winning? Now, maraming pangyayari kung bakit may mga churches na hindi na ito gano'ng binigyan ng halaga. At may mga churches na
na naging hindi na ito importanteng ministeryo na kung kailan lang may pagkakataon. Okay, minsan ay napabayaan na ito maging ng pastor sapagkat mas binigyan nila yung halaga yung kanilang naitayong Christian school. Talagang pag may Christian school ka ay doon na mabubuhusan yung pansin. Ang mismo ang presidente ng school ay the pastor. Nakinig ka sa akin? At matapos ang magtayo ng Christian school, no? Ay yung pampastor ang naging parang pinakang presidente ng fellowship. Dahil doon, nagtayo na rin sila ng una, Christian school, sunod ay Bible school. So mayroong mga gusto magpapastor daw, doon nag-aaral sa Freeland. Okay, so wala nung meaning. Hindi na napabayaan na. Nakikinig niya sa amin? Sapagkat yung church ay meron ng Christian school, maraming pumapasok, dati ay AC, di ba? Then Bible school, na? Kaya, kung may soul winning man, ito yung naging requirements na lang sa mga estudyante magkapastor daw. Naging part ng, naging part ng curriculum. Di ba? At ang nangyayari lang ay kung sino ang may pinakamarami na ibigay ng tracts, siya mag-uwi ng isang sakong bigas. Kaya hindi na, meron siyang reward. Tama? Di ba? Meron siyang recognition. Tama ba? Tama. Soul winners of the year. Pero namimigay na ng tracts. Totoo sinasabi ko sa iyo. Totoo ito. Di ba naman? Sabi nga rin ulit mo, di ba? Soul winner of the year. Pastor, pagkakaroon. Subukan mo yung church niya. Walang bunga yan. Nakikita niya sa akin? So, what if we abandon soul winning? Now, hindi lang church, isang individual. Maraming mga soul winners, hindi na soul winners ngayon. Maraming mga sumasama ng soul winning, hindi na sumasama ng soul winning ngayon. Bakit? Isang because of what? Trabaho. Isang dahil sa school, may pasok. Makikinig ka sa akin? Na Sabado lang daw kasi siya makakapaglaba. Sabado lang daw siya kasi makatutulong sa bahay. Pero of course, alam natin, ang soul winning naman ay hindi naman maghapon. Amen? Follow me? Amen? Pwede kang isang oras o 2 oras kung makalang sulit, pag-uwi mo, kunin mo lahat ng lapahin ng pati-kapit bahay mo. Ano na din? If there's a way, there's a way. Kung gusto mo lang talaga. You see, so what if we abandon soul winning? Tayo mo kapatid? Yes, this is terrible thoughts. No, talaga ito po yung isang pangyayari talaga na nakakapangamba. Na kapag ang church ay talagang nag-quit na sa soul winning, no? Okay, na talagang hindi ito talaga maganda sa church. At hindi rin ito talaga maganda maging sa individual na mga membro. At ibig ko ngayong gabi, okay, sa Sintali ay aking ibigay ang ilang mga bagay na mamiyayari, okay, if we abandon soul winning. Ano ang mangyayari, Lord? Ako yung tulungan. Ako bibigyan mo ng salita sa aking bibig. Ako po'y gamitin mo lamang upang makapag-usap ka sa iyong mga anak. Hinihiling ko ito at ang kapagdupay, kapagyarihan at kalakasan mula sa iyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon Diyos. In Jesus' name, Amen. Alright. What if we abandon soul winning? Talaga, inalita natin ito at hindi na pangunahing gawain. Magamat talagang ito ang ating umpisa. Amen? Mula nang tayo magsimula,
1993, 94, hindi namin ko inalis. Okay? Dito tayo binigyan ng Diyos ng mga miyembro. Nakikinig ka sa akin? Amen? Maraming turo, maraming pangalan, maraming pangyayari na parang ini-encourage tayo ating alasin. But thank God, natutuhan natin, this is the closest thing to God's heart. But what if we abandon soul winning? Ano ang mangyayari? Number 1, in the book of Acts chapter 4, 17 to 18. Number 1, we would be doing exactly what the devil, what Satan wants us to do. Yes. Number 1, okay? Kapag ating inalis ang soul winning, ating ito talagang itinigil, yes, okay, ating lamang ginawa ang ibig talaga ng Diablo na ating gawin. Ito talaga yung kanyang gustong mangyari. Maliwanag ba? Abandonahin natin ang soul winning. Okay? Tama yung kasabihan. Okay? Bawat churches na walang soul winning, they are helping Satan to bring more souls to hell. Ano yung si Christian? Ano yun? Kapag ang Kristiyano ay hindi na magsasawi, kanilang tinutulungan ng Diablo na magdala ng maraming kaluluwa sa impyerno. Ito kasi ang ibig niya talaga mangyari. In the book of Acts chapter 4, 17 to 18. Okay, walang duda, walang doubt na ang mga Pariseo ay under the influence of Satan. Are you Christian? They are under the influence of Satan. At kanilang ikinulong, hinampas, at pinagbawalan ang mga apostol na mangaral ng gospel. Alright? Okay? Now, Acts chapter 4, 17 to 18. For 17, but that it spread no further among the people, let us straightly threaten them. Atin sila nga bigyan babala that they speak henceforth to no man in his name. And they called them and commanded them not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. Ito mo, pinagbabawalan sila. Huwag na kayong mangaral sa pangalan ni Jesus. Okay? You see? No, listen. Okay. Yes, okay. The Pharisees know that they are under the influence of Satan. Para rin pagbawalan ng mga apostol na mangaral sa pangalan ni Jesus. Naalala niyo yung parable of the sower? Yung bining bumagsak sa tabi ng kalsada, kinain ng ibon, na pagyapakan. Sabi ng Panginoon, yan yung tao na nakinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos dumating si Satanas, kinuha yung salita upang wag siyang manampalataya at maligtas. Maliwanag ba? Amen siya? Kaya if we abandon soul winning, pagkatapos, we are what? We are doing what? We are doing exactly what the devil wants us to do. Okay? Kaya if we quit soul winning, we are doing exactly yung ibig niyang gawin. Kaya napakaliwanag na ang church na walang soul winning, ang ginagawa nila yung kagustuhan ng Diablo, hindi yung kagustuhan ng Panginoon. Okay? Walang soul winning, walang gospel preaching. Can you imagine? Minsan meron tinatawag na kantata o Christmas kantata. Minsan meron tinatawag sila na gano'n, na evangelistic campaign. Okay, puro kantahan lamang, walang preaching. Dahil yung kwento ng isang pastor, matanda na siya, sabi niya, okay, hindi niya kayang kalimutan yung kanyang tatay ay Kasinggeto. Nung siya mag-asa Bible School, sinaktan pa siya. Pero siyempre, nung siya pastor na, wala nang magawa. Hindi pa siya magpapastor. Nagagawa lang siya.
Pero sa kabilang lahat, yung tatay, sinikap niyang maturuan, pero ayaw tumangga, pero pinakiusapan niya na dati magki-Christmas din lang naman, pagbigyan mo na ako bilang Christmas din mo sa akin. Sumama ka sa church. Sama ka. Nangako yung dati niya. Hinintay niya. Dumating. At nag-isama sa church. Tuwang-tuwa siya. Kasama niya kanyang dati. Nalasingero. Hindi safe. Mamaya tumayo yung kantamay, tumayo yung pastor, sabi ng pastor, okay, tonight is our Christmas cantata. Walang preaching. Okay? Puro kantahan na lang. Sabi nito si Pastor Hans, dulo ng puso, lumutulong na ako sapagat sa kalagid na anak kanta, nakita ko yung aking daddy, tulog na. Walang preaching, puro kantahan. Kaya umuwi sila, yung tatay niya, hindi ligtas. Hindi nagtagal, no? Nakatanggap siya ng tawag. Ito ba si Jack Hines? Ito nga, okay, yung tatay mo na heart attack, patay na. Hindi ako, masakit ang kalooban ko. Namatay ang aking ama na hindi ligtas. Bakit? Sapagat nagkaroon ng pagkakataon na saan nakapakinig siya ng gospel, walang gospel preaching, kundi singing lang. Kapag isa, if we abandon soul winning, we would be doing what? We are doing exactly what the devil wants us to do. Don't listen. Ayaw ng diablo ng soul winning. Ayaw ng diablo kumatoka. Ayaw ng diablo magbigay ng trust. Ayaw ng diablo na magturo ka ng gospel. Ayaw ng diablo na mag-preach ka ng gospel sa mga Bible study. Amen you siya? Ayaw ka. Okay. But if you quit your winning, listen to again, you are helping the devil to bring more souls to heaven. Secondly, people would end up in hell. People would end up in hell. Okay? Yes, Christian, no? Maliwanag yung Bible natin, no? People cannot be saved. Hindi maligtas ang tao apart kung wala siyang mapapakinggan na salita ng Diyos. Alright? Walang kaligtasan, okay, hindi maliligtas na kung walang salita ng Diyos na maipapangarap at kanyang mapapakinggan. In Romans chapter 10, sundan niyo po ako. Romans chapter 10 and verse number 13. Romans chapter 10 and verse number 13. Alright, ano ang sabi ng Bible? Kaya for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be what? Yes, totoo yan. Ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Verse 13, ganun naman, how then shall they call? Paano naman silang makatatawag doon sa hindi naman nila sinasampalatayanan? Maliwanag ba? At paano naman silang mananampalataya doon sa hindi naman nila napakinggan? Nakikinig ka sa akin? At paano naman sila makakapakinig kung wala naman mangangaral? Maliwanag ba? Kailangan may mangaral. Upang sila yung nakapakinig. At kapag sila nakapakinig, sila yung mananampalataya. At kapag sila yung mananampalataya, sila yung maliligtas. Yesus Kristo. Okay? Verse 15, pakalabas. And how shall they preach? Except they be what? Pakalabas, except they be what? Alright. No, sino masusugo? The church. Sino masusugo? The church. Kaya may programa ang church. Kailangan may programa ang church. Ano sila? At meron tayong programa. Meron tayong programa. Alright. Meron tayong mga mohong Bible study. At meron tayong Saturday, soul winning, para sa mga working at sa mga estudyante. So what if we abandon soul winning? Yes, people will end up
in hell. May mga taong mapupunta na impyerno if we quit soul winning. Okay? Hindi sila mapapakinig at mamamatay sila na hindi sila ligtas. Are you with me? Amen? Sabi ng isang pastor, pinagpala ng Lord yung kanyang gawain. At kapag kasi nag-preach, yung maraming naliligtas, tinanong siya, isang araw, may nagtanong sa kanya ng batang pastor. Sabi siya, kay pastor, paano nangyari? Ano dapat ba? Para talagang on fire ka. On fire ka. Hot ka talaga sa preaching. At ang mga miyembro mo talaga ay magiging on fire sa soul winning. Ang sagot ng pastor ay, is there a hell? Anong sagot ng pastor? Is there a hell? Meron nga bang impyerno? Sabi ng nagtatanong, oh yes, pastor, naniniwala ko doon. Pero paano mo ba na pag-aalab ang miyembro mo sa soul winning, sa soul winning? Ang sagot ng pastor, is there a hell? Hindi, pastor, ang tanong ko, is there a hell? Pastor, gusto kong paliwanag mo sa akin, is there a hell? Is there a hell? Is there a hell? Hanggang tayo marisip. Hindi nagtagal, no? Lumipas sa mga panahon, meron naman siya nakausap na pastor din, pastor, naalala mo ba itong taong ito na pastor doon? Ang ganda ng gawain niya, explosive niya, ang dami ng ligtas at mayroon ang soul winning. Kilala mo yun? Sino yun? Yung pastor na nagtanong sa'yo, papaano at ang sagot mo lamang doon sa kanya ay, is there a hell? Ang ibig sabihin, kapag ang member ng kalday lahat ay naniniwala, meron ng impyerno, magsasoul winning niya. Are you with me? Amen? Yes, there is a hell is real. Don't forget that. Hell is real. At ang kaluluwa ng tao ay walang kamatayan. Remember sa Luke 16, verse 23, namatay yung mayaman at sa impyerno nagmura siya ng kanyang mata. Alam niyo? At sa Hades na nasa naman niyo, itong hell sa King James, sa Tagalog ay what? Hades. Sa ibang version naman, Gehenna. Sa ibang version naman ay Sheol sa Old Testament. Pero saan man magating, pare-pareho yung impyerno yan. Lahat yan may apoy na walang kamatayan. Kaya hindi issue yung terminolohiya. Ano yung solution? Amen? Sheol, ang Sheol sa Old Testament ay abode of the dead. Ang Sheol ay lugar ng mga namatay. Sheol ay what? Abode of the dead. Lugar ng mga namatay. Lahat ng namatay during Old Testament times ay nananawag sa lakas. Sheol. S-H-E-O-L. Okay? Pero yung Sheol ay mayroong dalawang compartment. Nakikinig kayo? Unang compartment ay Hades. Nakikinig kayo sa akin? Sa Hades, doon mayroong apoy na hindi namamatay. Yung isang compartment naman is what? Paradise. Nakikinig kayo sa akin? Amen? Nakita mo? Namatay yung pulubi at doon napunta sa paradise kasama si Abraham. Amen, Christian? Oh, amen? Sheol and Hades. Alright? Okay. Now, ang ibig sabihin kasi, during Old Testament times, listen carefully, okay? Lahat ng namamatay ng Old Testament times, hindi pa umaakit sa heaven. Lahat ng namamatay, saved o unsaved, nananaog sa Sheol. Yung unsaved, sa pupunta sa Hades. Yung saved sa pupunta sa paradise. Paliwanag ba? Pero yung nasa Hades, nasa ako, hindi sila pwedeng makapunta sa paradise. Bakit? Sapagkat mayroong bottomless pit sa gitna. Nasa Luke 16. Amen? Ngayon, bakit hindi pa nagpupunta ng heaven yung mga namamatay na saved? Kagaya ni Abraham, tama? Lahat na ipon sa paradise. You know why? Ano dahilan? Sapagkat
Kristo. Without the shedding of blood, there is no remission. Amen? Walang remission. Natatakpan lamang ng mga dugo ng tupa o hayop na kanilang ina-offer. Pero yung sin nanon pa rin. Maliwanag ba? So, naipon sila na kaya pagkatay ng kaya nung siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, sabi ng 2 Peter, nanaog siya sa hell. Are you with me? Nanaog siya sa Sheol, Hades, o pare. At nanaog siya sa kayuliman, okay, to bring the captives, the book of Ephesians, upang galing lahat yung bihan. Sino bihan? Yung naipon dun sa palantas. Are you with me? Inakyat, sinumpunan lahat. Lahat ng naipon sa palantas, naghihintay sa dugong aagos. Nakikinig sa akin? Lahat sila naging nakaputong. Lahat sila doon ay inaaliw. Ang ginamit sa Luke 16 is what? Inaaliw sila doon. Kinokompod sila. Amen? O, kaya nung mamatay si Christ, nung siya nakapako siya namatay, anong ginawa? Nanaog siya sa karaliman. Okay. Ephesians chapter 4. Okay, Ephesians 4, number 7 to 11 to 10. 7 to 10. Ephesians chapter 4, 7 to 10. Okay, kaya kayo? Ephesians 4, 7. Sundin nyo ko, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore, he said, when he ascended up on high, he led what? He led captivity captive and gave gifts unto men. Sino yung captive? Yung mga nasa paradise. No? Okay. Now that he ascended, what it is, but that he also descended first into what? Into the lower parts of the earth. Lower parts of the earth. Asa yung lower parts of the earth? Asa yung lower parts? Nasa pinakang core. Nakunin po ako? Hindi man yung earth, anong tawag sa gitna? Core. Maliwanag ba? Core. Ano yung nasa core? Ano yung nasa core? Kahit hindi na po sa Google, ano yung nasa core ng earth? Ha? Apoy na napakainit. Maliwanag ba? Tinan mo, nakita mo yun. Okay? Yun yung lower part, yung core. Pinakang gitna ng earth. Nakunin po ako? So doon nandun yung Sheol. Pero ang Sheol may dalawang compartment again. Ano yung compartment? Hades, lugar ng unsaved, mainit, may apoy, at yung paradise, lugar ng what? Comfort sa mga captive. Na naghihintay ng dugo na mabubuhos sa krus. Kaya nung si Kristo, nabuhos na kayong dugo, nung ibigay niya kay Lord, nanawag siya doon sa lower parts of the earth to take captivity captive. Ngayon, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumubara naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. The lower parts. Alright? Ngayon, nasa ng lahat ang namamatay na saved. Ang unsaved, nagpupunta pa rin sa lower parts. Nakunin po ako? Ano yung lower parts ngayon? Yung hell. Paliwanag ba? Yung saved na namamatay ngayon, saan pupunta? Hindi na nananaog sa boto dun sa Sheol. Kundi ba? Absent from the body, present na sa Lord. Kasi nabuhos din dugo ng Panginoon sa Kristo. Maliwanag ba? Amen? Remember sa Revelation 20:14, and death and hell were cast into what? Lake of fire. Diba namin? Meron pa rin hell. Pero yung hell, sa bandang ulit, ihahagis sa lake of fire. Mas malaki ang lake of fire. Ang lake of fire ang pinakang-final. Naintindihan niyo po ako? Amen? Sino pupunta sa lake of fire? Whosoever was not found written in the book of life. Sino mang wala ang pangalan sa aklat ng buhay ay inihagis sa dagat-dagat ang po. Yun ang pinakang-final.
Matapos siya humarap sa Great White Throne Judgment. Lahat ng matay nasa henta. Mula kay Cain hanggang sa mga namatay ng 2024. Yung nakikinig sa akin, lahat nahulog doon sa hell. Nakikinig kayo? But again, hindi pa ng final sapagkat meron pang Great White Throne Judgment. Pagdating ng Great White Throne Judgment, lahat ng nasa hell, haharap din sa Great White Throne Judgment. But listen carefully, ibig kong isipin ng puti. Yung namamatay, pagdating ng resurrection, sa rapture, yung ating katawang bulok na, bibihisa ng katawang glorified. Amen? Amen? Hindi siya harap kay Christ na zombie, glorified. You follow me? Amen? Samantalang yung mga unsaved na nasa hell, pagharap sa Great White Throne Judgment, tiniman ko siya, hindi glorified. Talagang bulok. Nakikinig sa akin? Kaya kahit paano, saan nakuha yung zombie? Doon. Yung kaisipan ng zombie, ng mga itsura sa doon. Okay? Nakikinig kayo ulit? Sa suntok, nakatingin tumayabang ito? Nagbulat ang mata, nasa impero agad. Kaya sinasabi, kaya nga tinutulong ko sa inyo, okay, we do not believe sa ghost. We do not believe sa mga namamatay na nagpaparamdam pa. We do not believe that. Kalokohan yan. Sapagat ang namamatay na, kaagad nagbumulat ng mata sa impero. Ang saved naman, kaagad siyang tutungo sa Lord sa pagkalagot ng kanyang kaagad siyang tutungo sa piling ng Panginoon. Pero wala ba? Sino magkaparamdam? Diablo yun. Dinadaya kayo para paniwalain ka na narito na siya pagkakagala lamang dito. Paliwanag ba sa atin? Amen? Hindi kayong sunugin ng apoy ang kaluluwa. Hindi na susunod. Okay? At muli, magtatanong kay Pastor, anong itsura ba ng kaluluwa? Anong itsura ng kaluluwa? Anong itsura ng kaluluwa ko? Anong itsura ng kaluluwa ko? Kung marap ka sa salamin, yan ang itsura niya. Anong pangarap? Yan pa rin. Nakikinig ka sa akin? Anong kaisipan? Yan pa rin. Remember, yung rich man, sabi ni Abraham, son, remember. Nung nabubuhay ka, masagana ka. Remember daw? Amen? Remember. At kilala niya si Lazaro. Yan yung pulugin na nalagay sa gate ko. Kilala niya rin si Abraham. Mga Abraham. Nakikinig ka sa akin? At alam din niya na meron pa siyang 5 kapatid. Sabi niya, nakikusok ko si Abraham. Isugo mo si Lazaro upang kanyang paalalahanan. Yung 5 kong kapatid pa. Ayaw ko sila mapunta rito. Nakikinig ka sa akin? Samantalang mo siya ilibin, naroon ang kanyang mata, ilong, utak. Nakikinig ka sa akin? Amen? Pero kita mo, nung siya magbulat naman sa impyerno, yung pala ng kanyang pangalan, at yung kanyang isip ang buo pa rin, ang ibig sabihin, ang tunay na memory ng tao, isip carefully, ang tunay na memory ng tao, wala sa brain, nasa kaluluwa. Kaya ang tunay na tao, yung soul, ang tunay na tao. Kaya kapag ang tao napunta ng impyerno, talagang siyang-siya yun. Sumisigaw, naghihirap, nakikiusap. Nakakit patakman lamang ng tubig, patakan ang kanyang tila sapagkat naghihirap siya sa apoy. Pero naaalaala pa rin niya yung mga mahal niya sa buwan na naiiwan niya. Na sana huwag mapunta sa lugar na kayong napuntahan. Maalaala din niya lahat ng mga member ng kapay na kumatok sa pinto nila na tinanggihan niya. Nakikinig kayo? Maaalala pa rin niya yung mga araw ng linggo na naimbitahan siya sa Calvary bilang lamang na pakikisama. Pero dumalo siya, pero hindi talaga tumanggap. Lahat ng pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa kanya, maaalaala niya. Son, remember. Yes. If we abandon soul winning, people would end up in hell.
Thirdly, Proverbs 11 and verse 30. Kaya kita nyo, madalas, may mga bisita tayo, tinuruan ng member natin, umanggap, pero kita nyo, madalas, bago pa rin umuwi. Pag kinausap ko, tinatanong ko pa rin, tinatanong na kita, tiya ka ba talaga sa langit pupunta pagkano matapos? No, pag hindi pa rin tiya, namin, di ba? Pinututuro mo pa rin. Nakikinig ka sa akin, pinututuro mo pa rin. Okay? Yung meron natin ng member, yung isang nanay nga kanina, di ba natutuwa ako? Nabaptize na siya, pero talagang kailangan niya, nagtaas na kamay, tinuro niya atin, tinanong talaga, hindi ka nagsasay. Okay, but anyway, thank God. Thank God. Sa bakit marami akong kilala, kahit na asawa ng missionary, yung asawa ni Mrs. Evert, ano ko, kilala niyo. Okay? 4 times siyang nabaptize sa Baptist Church. Asawa ni missionary Dennis Evert. Presidente ng Bible Baptist Seminary ng panahon ko. Sabi niya, Pastor, ako'y 4 na beses na nabautismuhan sa same Baptist. Bakit 4? Kasi yung unang-una, may nagturo sa akin for salvation na pagkatanggap ko, binaptis ako, pero hindi ko pa rin tiyak. Kaya nung mga sunod sa akin, tumanggap pa rin ako, pero hindi ko pa rin tiyak. Nung pang-4, tsaka may talagang tiyak sa isa. Binaptis ko siya. Now, walang masama. Mas mabuting nakarami ka. Sa langit ka naman punta. Kaysa dun sa nagpanggap-panggap ka. Nakikinig kayo? Amen? Kaysa dun sa talagang pinaniwala mong nakakaisip, pero alam mo sa sarili mong hindi kasi. Amen, Christian? Magaling, talagang, it is very simple na maligtas. Most of the time, sa kasimplihan nga, hindi matanggap ng tao. Parang, sapat na ba yun? Tumanggap ako sa igna ko. Sapat talaga, hindi pa ako kontento. You see? Yan ang gawa ng diablo. Nakakalimutan mo, yes, Christ make it simple para sa iyo. Pero naging napakahirap para sa Kanya. Yan ang ganyan? Are you listening? But if we abandon reading, yes. Number 3, we would be acting foolishly. We would be acting foolishly. Isang kamangmangan, malaking kamangmangan kapag ating ihihinto ang soul winning. Ito'y isang kamangmangan. Sabi ng Bible, 4 verse 11, 30, okay, the fruit of the righteous is a tree of life, but he that winneth souls is what? Wise. He that winneth souls is wise. Okay? Ang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Nakita nyo? Kaya ano ang implication ng ating talata? Okay? Okay. It is foolishness ang hindi ka magsulwini. Kamangmangan yan. Bakit kamangmangan? Ulit-ulit. Sapagkat ang kaluluwa ng tao ay walang kamatayan. Are you listening? Ayan? Ito'y kamangmangan kapag ka ang church ay naging abala sa school, abala sa Bible school, abala sa pag-aaral, abala sa trabaho, at walang time doing so. Samantalang maniwala that soul is the closest thing sa puso ng ating Panginoon. Amen, Krishna? Amen? Dito mo naman, di ba? Kahit kaano kaabala ka na, may time ka pa para makapag-move. May time ka pa para makapag-jogging. Nakikinig sa akin. May time pa tayo para makapag-jogging. May time pa tayo kahit ano pa. May time ka pa para makakain. May time ka pa para makapag-fast food. Nakikinig sa akin. Bakit wala kang time? Solwini. You see? Kaya, if you abandon
consoling him, you would be acting what? Foolishly. Okay? You would be acting foolishly. Okay? Yes, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth soul is wise. Okay? Lahat ng ating pinagpagalaman. No, sabi ng Bible, dumating ang hubad sa mundong ito, aalis ka ng hubad, wala kang madadalang anuman. Tama ba ako? Ha? Kaya gaano man kalaki na ipuntan mo na ipon mo? Ha? Gaano man kalalim ang pinag-aralan mo? Tangil ka, wala kang madadala pag kinuha ka ng Panginoon. Nakikinig ka sa akin? Ang tanging madadala mo lang at makikita mo muli ay yung mga kaluluwa ng tao na dala mo sa Panginoon. Nagpaliwanag ba? Sila lang ang makikita. Okay? Right. Yung mga anak mong naligtas, asawa mo, mga kamag-anak mo, sila lang. Okay? But if we abandon soul winning, yes, we would be acting foolishly. Isang kamangmangan na hindi tayo magsuluhin. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Isa kang mangmang kapag hindi ka suluhin. Alright? Maaalipin mo, tumutulong naman ako magdirin, tumutulong naman ako. Ba't meron ko kalimutan? Pag mo kakalimutan, okay, so when it is the closest thing sa puso ng Panginoon. Okay? Number 4, if we abandon soul winning, we would be sinning against God. We would be sinning against God. Alright? Ito'y isang kasalanan sa Diyos. Sa pakitang Panginoon, He repeatedly commanded us to preach the gospel to every creature. Amen? Paulit-ulit siya. Mula sa Matthew 4:19, okay, follow me and I will make you fishers of man. Sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong fishers of man. Matthew 28:19, go ye therefore and teach all nations. Maliwanag ba? Go! Go! Humayo kayo. Amen? Mark 16:15, go ye into all the world and preach the gospel into every creature. Kaya wala kang makakatok na mali. Nakikinig sa akin? Amen? Walang area yung pupunta ka na. Nagkamali yata ko ng area. Wala, hindi mali. Kasi ang pumaniswat. Anong kumang? Preach the gospel to every? Yes, sa bawat tao. May hininga. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, pag kayo nag-prospect, pinuntahan nyo, huwag yung prospect lang. Maliwanag ba? Nandiyan ba si, kahapon, kasama ko si Aaron. Anong pangalan ng ating hinahanap? Oo. Anong pangalan? Anong pangalan? Okay. Godfrey ba? Wala yung prospect. Pero nandun yung nanay tsaka yung kapatid. So wala yung Godfrey, pero nandun yung nanay tsaka yung prospect. Tulog ako. Kahit na namamanap na ako, tulog ako. But if we abandon soul winning, ito'y isang kasalanan sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Maging sa John 15:16, you have not chosen me, but I have chosen you that you should what? That you should what? Lakas. Go. Liwanag ba? Hindi niya ako pinili, pero pinili ko kayo at kayo'y aking itinalaga upang kayo ay humayo. Liwanag ba? Amen? Upang kami humayo, that you should go. Go! And bring forth fruit.
Amen? Ang bunga ng kaligtasan ay ibibigay kapag humayo ka. Amen, Christian? Amen? Wag mong hantay yung parang wala akong burden ngayon. Parang hindi ko feel na ako'y puspos. Wag mong hintayin yun. Kasi may komisyon na eh. Nakikinig ka sa akin? Nagbigay na ng utos ang Panginoon. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Tanong ko kayo mga working. Sa lahat ba ng pagkakataon na may pasok ka sa trabaho, nakikiramdam ka pa ba sa sarili mo kung papasok ka o hindi? Nakikinig ba ka sa akin? Sa lahat ba ng estudyante, kapag may pasok, nakikiramdam ka ba? Feel ko bang pumasok ngayon? Nakikinig ba ka sa akin? Nakikinig ba kayo? Ha? Sa lahat na mga gusto mo talagang laging maglaba, laging maglaba, enjoy ka. Nakikinig ka, feel ko kayo maglaba ngayon? Feel ko kayo mamlansya kayo? Hindi ba? Kasi nakikita mo yung needs. Kailangan kong gano'n. Ang sorry, gano'n din. Huwag mong hanapin yung burden. Kasi nagbigay na ng komisyon. Go ye into the world and the gospel. Preach the gospel. John 20:21, kung paano isinugo ako namin naman, gano'n din isinusugo ko kayo. So send I you. Okay? Kaya nga, sabi ng Bible, if you love me, John 14, if you love me, keep my commandments. Kung talagang iniibig mo si Kristo, tuparin mo yung kanyang utos. At ang soul winning, isa ito sa kanya ipinag-utos. Maliwanag ba? Isa ito sa kanyang ipinag-utos. Go! Okay, go. Now, 1 Corinthians 15 and 34. 1 Corinthians 15 and verse 34. 1 Corinthians 15 and 34. Alright, nandiyan na po kayo? 34. Alright, ready? Tayo na. Awake to righteousness and sin not, for some have not the knowledge of God. Marami kasi hindi nila alam. Okay? Yung knowledge of God. I speak this to you what? Kita nyo? Okay. You see? Kaya sabi na, sinasabi ko ito upang kayo ay huwag mapahiya. Maliwanag ba? Sinasabi ko ito upang kayo ay kinusin, upang huwag kayong mapahiya. Okay? You see? So ito yung ating topic ngayong gabi. Bakit ito sinasabi? That we are vulnerable soul winning, we are sinning against God. Bakit ito sinasabi? Okay, ito nila. Because number 5, we would bring shame upon ourselves. We would bring shame upon ourselves. Mapapahiya tayo. Isang kahiyan sa Calvary at ikaw mismo mapapahiya ka sa harap ng Panginoon. Amen, Christian? Amen? Malaking kahiyan sa Calvary. Nakikinig kayo? Sapagkat hindi po ba tatlo yung pangunahing trabaho ng church? Ano yung tatlong pangunahing ng church? So winning. Amen? Amen? Okay. Evangelism, edifying, and to exalt Christ. Baliktarin mo na lang. Number 1, ano ang purpose? Exalt Christ. Pangalawa, evangelize the lost. Pangatlo, edify the saints. Yun eh. Are you with me? Ano yung number 1? Exalt Christ. Amen? Ngayon, kung aabandonahin natin ang soul winning, paano natin maitataas si Christ kung ating sinuhay naman yung kanyang pinapagawa? Maliwanag ba?
At paano tayo makakapag-edify ng sense kung wala naman tayo knowing the source? Ariyan niyo? Kaya nga, yes, listen, if we abandon soul winning, we would bring shame upon ourselves. Okay? Ito yung kasalanan at ito po'y kahiya-hiya sa harap ng ating Panginoon. Alam niyo, noong mga year 90s, isa sa tinatawag na enemy, of course, ang enemy ng local church ay yung Universal Church. Kasi hindi naman ito yung Universal Church, di ba? Ano ba siya? Ang enemy ng King James Bible ay NIV. Nakikinig ka sa akin? Ang enemy ng soul winning ay what? Lifestyle evangelism. Ano yung enemy ng soul winning? Lifestyle evangelism. Okay? Kaya maraming church, walang soul winning. Kasi ang kalakatwiran, ang mahalaga, ang mga miyembro natin ay may magandang buhay, magandang testimony. But let me remind you, kung good testimony, kung holiness lang talaga ang basihan para masibang tao, si Kristo walang kapintasan. Nakinig ka sa akin? Walang kayang ipintas sa harap sa ating Panginoon. Pero itong ipinako pa rin sa krus ang tao. Marami pa rin sumbat sa kanya. Labis ang Diyos na nahigit 30 taon na ako sa Panginoon. Pero wala pang nangyari kahit sa member natin na may lumapit sa atin na lagi ka nakangiti, lagi kang masaya kahit may problema ka. Gusto kong tuloy masave, kagaya mo. Hindi pa nangyayari yun. At hindi mangyayari kailanman na may lalaki sabihin, anong meron ka? Bakit ganyan ka? Bakit anong meron ka? Makita bang ulo mo? Oh. Anong ibig sa halo? Wala pa, di ba? Ang totoo nga. Remember yung Samaritan woman sa John chapter 4? Ilan ang naging asawa niya? 5. John chapter 4. Pero nung makatagpo siya ng Panginoon sa Kristo, nung nakilala niya ang Panginoon, nung oras din yun, iniwan niya yung kanyang timba. At tumakbo agad sa bayan at sinabi sa mga tao, hali kayo, gusto kong mamit niyo yung taong nagsabi sa akin ng aking pagkatao talaga. Hindi kaya siya ang Mesaya? Dahil tapos ko ba? At dahil doon, yung mga nagpunta lahat doon sa balon na yun. At nakilala nila ng Lord at sa Bible at maraming nagsasampalataya. Hindi lamang sa dahil sa sinabi ng babae, kundi dahil sa salita ni Kristo. Pero kita mo, siya'y isang adulterer na saved. Wala pang isang araw, nakapag-wingagad ng maraming kaluluwa. Nakikinig ka sa akin? Amen? Kaya nga, sino ka man? Ano man ang naging pagkatao mo? Listen carefully. Okay? Kung talaga naman dadalhin mo yung gospel ni Christ, maraming maligtas. Sino ka man? Ano man ang nagawa mo ng mga nakalang panahon? Are you with me? Amen? And let me remind you, yung uwak, ginamit ng Diyos kasi gusto nila magpagamit para pakanin yung propeta sa Elijah. And even yung donkey, ginamit din Diyos upang i-rebuke si Balaam. Maliwanag ba? Even yung rooster, ginamit ng Diyos upang i-rebuke si Peter. Tayo pang tao, pag hindi magagamit ng Lord. Amen? Anong kailangan lang? Anong kailangan lang? Obedience. Ano pa? Willingness. Yan ang Christian? Amen? Sa ganung paraan, verse number 5, huwag tayong mapahiya sa Panginoon. Amen?
And I really believe lahat ng member ng Calvary, we are equipped. Maliwanag ba? We are equipped. Meron tayong tracks, meron tayong laging preaching, may mga testimony tayong napapakinggan na. Amen? Yung bang sumama ka lang? Parang hindi ka pa handang magturo. Di sumama ka sa marunong magturo, makinig ka lang kung paano ginagawa niya. Eh, meron tayong tracks, di ba? Na maliwanag naman ang presentation. Amen? Kaya, if we abandon sa winning, we would bring shame upon ourselves. Huh? And then, okay. And then Acts chapter 4. Acts chapter 4. Acts chapter 8. Acts chapter 8. Now, nakikita niyo ang Panginoon po. Sa John chapter 3, kausap niya si Nicodemo. Na-save si Nicodemo. John chapter 4, kausap niya yung Samaritan woman. Na-save yung Samaritan woman. Amen? Mark chapter 5, pinuntahan niya. Nagtawid dagat siya. Para naman kanyang puntahan at iligtas yung demonyo magkadaan. Amen siya? Amen? Nagpakita siya ng pattern, na example. Ng personal soul winning. In the book of Acts chapter 8 and verse number 4. Acts chapter 8, number 4. Naroon ng example ng ating Panginoon sa Kristo mismo. In the book of Acts chapter 8 and verse number 4. Acts 8, number 4. Acts 8, number 4. Tayo po lahat. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere. Ano ginawa? Preaching the word. Kita niyo po yan. Okay. They preach the word of God everywhere. Saan man dako. Okay? Alright. Ano pinakikita? Listen ko siya. That if we abandon soul winning, we would be abandoning also the biblical example to follow. Okay? We would be abandoning the biblical path, example na ipinakita sa atin ng Lord upang ating di sundan. Amen yun siya? Amen? Ang Lord, hindi inantay na may lumapit. Ngayon, talagang sila mismo ang nagpupunta sa mga tao. Okay? Psalms 68 and number 4. Awit 68 and number 4. So, ganyan po ako rin, no? Awit 68 and 11, sorry. Psalm 68, 11. Psalm 68, 11. Okay, pakipasa nga natin po, Tagalog. Nagbibigay ng salita ang Panginoon. The Lord gave the word. Okay? Ang mababaeng naghahayag ng mga salita ay malaking hukbo. Nabasa niyo sa King James. Sa King James. King James Bible. Ready? The Lord gave what? The word. Ano yung word? The Bible. The word of God. Ibinigay ng Panginoon ng salita. Ano sumunod? And great was what? The company of those that what? Published it. Ewan ko kung saan nakuha ng Tagalog yung babae. Wala naman sa English babae. Naliwanag ba? Kahit Tagalog Bible reference na lang eh. Kapag talagang ibig mo talaga ng pure word of God, the King James Bible. The Lord gave the word. Tama? Amen? Ibinigay ng Lord sa atin ang salita. And then what? Great was what? The company. Na siyang naghayag dito sa mga tao. Okay? Kaya Scott, na tayo na Calvary ay laging kabilang doon sa great company na yan. Ibinigay sa atin ang salita na ipahayag natin sa mga tao. Okay? Yes, Christian, we would be abandoning the biblical pattern na ibinigay ng Diyos if we abandon soul winning. And lastly, 2 Corinthians chapter 5, 10 to 11. 2 Corinthians chapter 5, 10 to 11. Okay? Nabasa natin sa King James.
muna, tsaka natin puting lang sa Tagalog. Ha? Okay, 2 Corinthians chapter 5, 10 to 11. What if we abandon soul winning? Ano ang mangyayari? Chapter 5, number 10, verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Ha? Sapagat kinakailangan mahayag tayo sa harapan ng hukuman ni Kristo, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Number 11, knowing therefore what? The terror of the Lord. Alam niyo kung yung terror of the Lord? Ha? Alam niyo kung yung pagkatakot sa Panginoon? Ano yung terror of the Lord? Ito yung big judgment. Even Paul, meron siyang takot. Nakikinig kayo? Tinawag niya yung big judgment. Tinawag niya yung judgment sa the terror of the Lord. Talagang nakakatakot ka kung wala ka sa kalooban ng Diyos. Mapapahiya ka. Kasi ito na yung time na tayong lahat ay magbibigay sulit ng ating sarili sa Diyos. Nakikinig ka sa akin? Magtatanong ang pastor, ano po kaya yung ating ipagsusulit? Ulit, ang tanong ko, sa iyo bang pagkakalaw, what is the closest thing to God's heart? Ha? Saan ba higit na interesado ang Diyos sa buhay natin palagsa? School? Business? Sa ating kotse? Pero sa bako, saan mo sa higit na interesado? Kayo magsabog sa akin. Souls, sa mga kaluluwa ng tao. Doon sa higit na interesado. Kaya yun ang number one, I really believe, number one na ating ipagsusulit. Nasaan yung mga souls? Nasaan? Ha? Okay, nasaan sila? Nasaan yung mga tao doon sa lugar na yun nakasaan? Nasaan yung mga tao doon sa lugar na yun ng uugong? Nasaan? Amen, Christian? Yes, Christian. If we abandon soul winning, the Lord would hold us accountable. The Lord would hold us accountable. Yes, Christian, mananagot tayo. Kapag ating inihinto ang soul winning, mananagot tayo. Okay. May mga nakalang pangyari na Saturday, hindi puno yung ating Travis. Pero yung ating L3, puno sa Lumban. Yung Mother Church, isang kalahati. Buti na lang kahapon. Madami. Kaya ako talaga nag-pray, Lord, bigyan mo kami ng 1M plus. Ito, may ko talaga. Ibo kami. Talagang nirescue. Diba? Ayun, natayan, diba? Kasi talagang ang birthday Christmas, maraming mapuntahan. Diba? Nagkagalaw na kayo sa tungkol kay Jason. Mananamin kayo na ang Lumban magkaroon naman ng sarili. Hindi, nalulungkot ako pagkakaroon din sa masamang sulit. Kasi talagang mananagot tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Mananagot tayo. Okay? Yes, if we abandon soul winning, the Lord would hold us accountable. In the book of Acts chapter 18, Acts 18, dali po. Acts 18. Yes, save ka. Pero sabi ko, save us by fire. Naligtas sa apoy. Pero mananagot sa ating Panginoon. Alright? Acts chapter 18 and verse number 6. Acts 18 and number 6. 18:6, tayo po lahat. Alright, ready? And when they
themselves and blaspheme, he shook his raiment. Yes, narito si Pablo. Andito siya. Okay? Pag sa harap ng kanyang mga kababayan Hudyo, okay, he preached the gospel of Christ. Kanyang pinutunayan na si Jesus na yung pinakusa ko. Siya yung Kristo. Siya yung Messiah. Siya yung Savior. At siya yung nabuhay na muli mula sa mga patay. Yun ang kanyang pinutunayan sa mga tao. Jesus was the Christ. But in number 6, and when they opposed themselves and what? Blasphemed, he shook his raiment and said unto them, pagkatapos, your blood be upon your own heads. I am clean. Anong sabi niya? I am what? Pagkatapos, I am what? I am clean. Malinis na yung kamay ko sa inyong dugo. Bakit? Bakit kasi malinis ang dugo? Kasi niya, hindi ko na kayo pananagutan. Ibinigay ko yung gospel sa inyo, ipinakita ko, pinutunayan ko na yung Jesus na ipinakulo, yun ang Messiah, yun ang Christ. Nabuhay siya muli. Mayroong ang salvation nasa kanya. Maliwanag ang kanyang preaching, and he preached in the power of the Holy Spirit. Pero sa kabila na, they opposed, they blasphemed the name of Christ. Kaya sabi ni Pablo, bigay ko sa inyo kaligtasan. Ayaw ko niyong tumanggap na mula malinis na ako sa inyong dugo. Pagdiwanag ba? Alam ni Pablo, hindi ko na kayo ipapanagot. Isang Christian. Maraming tao dumadaan sa inyong harapan. Lumadaan din siya nakakusap ninyo. Tiyakin niyo na kung mamatay mo yung tao yun, hindi mo na siya pananagutan. Sapagat na ibigay mo sa kanya ang gospel ni Christ. Amen? Ito pa rin Paulo, binisita si Tatay Jude. No? Meron silang inabutan doon. Salamat ka na. Nag-accept sila sa mga nakaratay ko. Amen? Tapos hindi pa rin Paulo yata, yung kapitan ba sa Magdalene? Hindi ba? Katabi naman ni Brother June, kabataan din, di ba? Pero, in Acts chapter 20, verse 26-27, Acts chapter 20, 26-27, kaya sabi ni Pablo, tinawag ni Pablo yung demon judgment na terror of the Lord. Okay? Talagang nakakatakot kapag hindi mo ginawa yung pinapagawa sa iyong Panginoon. Acts chapter 20, 26-27. Si Pablo, gumugol siya ng mayroong 3 taon o kung ilang buwan dito sa Efeso. Okay? At sabi ni Pablo, sa pagkalipas ng maraming panahon niyang paglagi sa Efeso, sabi ni Pablo nung siya paalis na. Paalis na si Pablo, nagpapaalam siya. At ang sabi niya, maaaring hindi na tayo magkita muli. Alam ni Pablo, hindi na sila muli pang magkikita. Alam niyo? Tingnan po sa 25. And now, behold, I know that you all among whom I have gone preaching the kingdom of God shall see my face no more. Alam niya, hindi na siya makakabalik doon at hindi na sila muli pang magkikita-kita. Verse 26. Pero sa kabila ng lahat, magaan ang kanyang loob. Magaan ang kanyang loob. Bakit? Sabi niya, kaya nga, pinatutuhanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao dito sa Efeso. Bakit nasabi na malinis ang kanyang kamay? Wala sa pananaw. Bakit sabi? Sapagkat hindi ko ipinagkait ang what? For I have not shunned to declare unto you what? The counsel of God. You see? Hindi ko binigay sa inyo.
Inangalan ko ang buong salita ng Diyos. Amen? Amen, Christian? Kaya yung malinis ang kamay ko. Panatag ako. Sapagat kayong lahat dito sa Efeso, napakinggan nyo ang salita ng Panginoon. Hindi ko na kayo pananagutan. Okay? Kaya Christian, listen. If we abandon soul winning, malaking mananagot tayo sa Diyos. Amen, Christian? Amen? Mananagot tayo. Natagtagnan nyo lagi. Yung mga taga goodwill, hindi ko sila para mag-host. May trabaho sila, di ba? Mga karamihan doon, hindi ko naman ang bahay. Amen? Amen? But sa magitan ng ating mga membro ito, di ba? Naabot sila ng gospel. Amen? Amen? O mayroong malaking part ang Calvary sa kanila. You see? Meron kayong kaya mabuti, hindi ko kaya mabuti. Meron kayong kaya kausap, hindi ko kaya kausapin. Meron makikinig sa inyo, pero hindi ako pakikinggan. Amen? Kaya tayo lahat, pare-pare, meron tayong pananagutan. May kaya kayong gawin, hindi ko kaya. Okay? So if we abandon so many, yes, meron tayong mananagot tayo sa Panginoon. Kaya nga sa gabi ito, sinong mga tao ang sisingilin ng Diyos ang dugo nila sa inyong kamay? Sino mga tao yan? Okay? Huwag sana mangyari na para bang nakatutulong tayo sa Diablo na magdala pa ng maraming kaluluwa sa Diyos. Huwag sana mangyari ang lahat ng yan. Kaya, actually, sukulan ko siya, huwag nating abandonahin ang soul winning. Amen? Huwag natin itong pabayaan. At ang lagi, kilala ka ng Diyos, alam ng Diyos ang iyong kapasidad. At alam din ng Diyos ang iyong availability. Okay? Tayo natin tumayo. Panginoon,